isa sa mga highlights nito ating linggo ng musikang Pilipino. Alam naman natin yung Presidential Proclamation number 933 ng 2014 ay para isiwala, ipapopularize ang original Filipino music. No? Pag tinanong mo kasi ang OPM, anong unang pumapasok sa atin pag OPM? Usually, pag sinabi mo OPM, mga pop songs, right? No? Or kung yung popular music, ito yung narinig sa radyo. Kaya hindi ba merong sa KTV at saka sa mga radyo, sa stasyon, na kailangan nagpapatugtog. No? Yun ang isang requirement ng Filipino, original Filipino music. Pero yung sa kaalaman ng iba, na pag sinabi mo original Filipino music, hindi lang ito yung komposisyon sa Filipino. Parang ang malaking question, what makes it Filipino? Bago ko puntahan yung koro, what makes it Filipino ay ginagamit namin itong framework na ito para dito sa ating taon na ito, yung 8 living music cultures na hango po kay Professor Felipe De Leon Jr. Na pag sinabi mo Pilipino, what makes us Filipino, ito ang mga sumusunod na mga musika na ginagamit sa National Committee of Music. Una, ang musika ng mga katutubo sa buong bansa. Pangalawa, ang musika ng Bangsamoro or Moro or Muslim peoples. Pangatlo, ang musika ng ating mga lowland cultures. When you say lowland cultures, hindi po sila na mapasama sa mga katutubo or sa mga Muslims, pero musika, mga folk songs, for example, ng mga Hiligaynon, ng mga Cebuano, ng Ilocano. Pangapat, huwag natin kalimutan din yung musika bunga sa kolonisasyon. Ibig sabihin, influensyang Kastila, tulad po ng choir, isang genre na influence ito. Ganun din po ang influensya ng Amerikano, vaudeville. Ganun din ang influensya ng Japanese. Although marami pa kami kailangan isaliksik tungkol sa mga influensya nito. Yung pang-lima, ito yung musika na tinatawag na music of Western music or the academy. Ito yung formalist na nung araw, para pag hindi ka nakatugtog nito, parang hindi ka musiko. No? Ito yung mga halimbawa, pag tutugtog tayo from Renaissance or Baroque music. No? So ito yung mga formal na pwede instrumental, pwede rin voice. No? At ito usually nag-aaral sa mga college of music or conservatory. Tapos meron tayo yung susunod naman, ito yung musika ng mga social reform. So sometimes you call it protest music. Nauso po ito hanggang sa kasalukuyan. Yung may nilalaman tungkol sa panawagan para sa kalikasan, mga musika ni Asin, ni Joey Ayala, ni Maya Barrios. So ito yung mga pangungonsyensya sa atin. Tapos meron din related dito yung pagpito, musika ng nationalism, pagiging makabayan. No? So, kasama dito yung mga anthems, hymns, kahit LGU meron ganun. Pero meron din talagang makabayan ng mga awitin para ito ay magbigay ng pagpupugay sa ating bayan. So, ito yung mga marugdog na awitin sa nationalismo. So, minsan ang bayan ko, no, ito yung naging popular noong panahon ng EDSA Revolution, hanggang sa ngayon ay ginagamit din siya for nationalism or ang bayan ng Pilipinas, for example. So ito to be fair. So bawat siglo ng presidente at bago pa doon, panahon pa ni Rizal, may mga awitin na nationalism. At pinaka-huli, ito yung musika ng globalisasyon, yung popular music. Akala ng mga iba na ang OPM or ang linggo ng musika Pilipino ay nakatuon lang doon sa pangwalo. Ito yung musika ni SB19, ni Bini, at ano pa, siguro kung napanahon nyo si Ryan Cayabyab o si George Canseco. Depende yan kung anong panahon or panahon ng Milita Morales or ni Nora Honor or panahon ni Aiko Saga. Diba tumatango, nahuhuli ko kung anong edad mo. No? Diba? So itong mga panahon yan, mga popular music ito. At siguro pati na din yung mga ginagawa sa kasalukuyan ng mga kabataan. So yung living, tinatawag namin living music cultures, ito sana yung maisiwalat sa mga masusunod pang taon na ito ang linggo ng musikang Pilipino. So, ano ginawa ngayon? Sa segue ako ngayon sa koro. Ano yung paraan para maging popular ngayong 2025 itong linggo ng musikang Pilipino? Minarapat namin na noong araw kasi, itong mga taon na nakalipas, mas OPM kami in terms of band music, popular music. Yung ginawa namin, usually nasa Manila. Last year, sinubukan namin ilagay ang linggo ng musikang Pilipino sa Cactus. Dinala namin yung isang pop group, tapos meron din Kaya. Yung Kaya, isang girl band din. At saka hindi lang yun, meron kami mga workshops. Naging very effective. So ngayong taon na ito,
popular Mapifuse ng choir form or the choral form na very popular na choral form sa buong Pilipinas at hindi na sa Pilipinas, kinikilala tayo sa buong mundo dahil nga tayo nananalo sa mga choral competitions. Dahil kanina, yung choir natin, nakamagaling. Ganda, nanalo yan, mga 6 ng dangal na winners. So,